disclaimer, lalo na pagka sila puwede nagsasalita. Ano nilalagay mo? Yung disclaimer niya dito. Wala tayong pakialam sa sinasabi niyang, meron gano'n, di ba? Sure ka dyan? Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang tanghali po sa atin lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Fenny Cudemos, para sa ating Balitang Halian. Kung makita niyo ating kakalsadahan ngayon po sa may Balintawak Toll Plaza. Ayan, medyo hindi maganda pa, daloy ano. Mapulang lupa ng Valenzuela, Mindanao Toll Plaza. Tingnan po rin ninyo yung pabalik dito, parang ganun ano. Medyo nagtatraffic pa, no? Pero palagay ko nagbabayad yan ng mga, sa ARFID siguro yan. Yan, kasi ayan. Tingnan naman natin ang may Kawayan, Bulacan, Bukawi Toll Plaza. Ayan, maganda naman ang takbo. San Fernando, ano yung sa San Fernando? Saan banda? Napuntang Pampanga yan? San Fernando? Lagay mo dyan. Kasi, okay, ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At ito po yung lingkod, Fenny Cudemos, para sa ating Balitang Halian. Sa ulo ng ating mga balita, Marcos pinalawig ang PUB consolidation. Senator Bato, takot makulong. Di ko makikita ang mga apo ko. Pinoy patay sa Gaza. Pagbalik ng summer break sa April, Mayo, pinaburan. Agaw parcel ng modus operandi ng 3 arestado. Higit 32,000 unregistered vehicle ang narehistro na ng LTO. Samantalang 4 million donation plastic card, di na tinanggap ng LTO. Bakit? Radio technology si tinumba ng tandem. Sa kabuuang balita natin, pinagbigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahilingan ng mga jeepney drivers at operators na palawigin pa ang deadline ng PUB consolidation. Sa pamahayag ni Presidential Communication Office PCO, Secretary Cheloy Garapil, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang rekomendasyon ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Base sa rekomendasyon ni Bautista, pinalawig pa ng 3 buwan o hanggang April 30 sa kataong kasalukuyan 2024 ang consolidation ng public utility vehicle. Sinabi naman ni Garapil na ang pagpapalawig ay parang magbigay ng oportunidad sa mga nagnanais makasali sa consolidation at maghayag ng kanilang intensyon na sumali sa modernization program ng ating gobyerno, subalit hindi nakasali sa nagdaang cut-off ng December 31, year 2023. Magugunitang tinutulan ng Transport Group ang consolidation ng prangkisa dahil hindi raw nila kayang bumili ng mga modernong jeep. Una na rito, pinagtibay ng House Committee on Transportation ang resolusyon upang ikonsidera ang pagpapalawig pa ng PUB consolidation. Samantalang inaprubahan ng House panel na pinamumunuan ni Antipolo City 2nd District Romeo Acop ang resolusyon na humihikayat kay Pangulong Marcos na i-extend ang consolidation period hanggang hindi nagkakaroon ng gobyerno ng konkretong plano para matugunan ang mga pangunahing issue sa PUB Modernization Program. Agad naman pinagtibay ang resolution dahil simula February 1 ay huhulihin na
at hindi na papayagang bumiyahe ang mga ruta ng mga unconsolidated PUBs dahil kinukonsidera na sila ay kolorum o illegal ng LTFRB at LTO. So, another 3 months. Yan, maganda. Okay. Samantala, inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa nitong Miyerkules na takot siyang makulong dahil sa kanyang mga apo dahil baka hindi na niya makita ang mga ito. Ginawa ni De La Rosa ang pahayag kabila ng paninindigan nito na wala siyang nagawang krimen at walang dahilan para maimbestigahan ng International Criminal Court o ang tinatawag nating ICC kaugnay sa War on Drugs. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya ang naging hepe ng Philippine National Police. Sinabi naman ni De La Rosa na mahal niya ang kanyang mga apo at hindi naman sila makakadalaw sa dehag. Nauna na ritong sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes Deport, dumating sa bansa ang mga investigador ng ICC noong December at nakapagsagawa pa ng panayam sa mga kinaukulang individual kaugnay sa pagkamatay sa mga namatay na war on drugs ni Duterte. Sinabi naman ni De La Rosa si Trillanes na isang destabilizer dahil ginugulo lamang nito ang sitwasyon. Matatanda naman natin ang gobyerno na hindi papayagan ang ICC na magsagawa ng investigasyon dahil gumagana naman ang justice system ng ating bansa. Samantala, isang Pinoy reserve soldier sa Israel Defense Forces kabilang sa 22 nasawi sa isang malawakang pagsabog sa Gaza nitong January 2022. Ito ang malungkot na binalita ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at ng Israeli Embassy sa Maynila. Kinilalang Pinoy na si Cedric Garin na ang mga magulang ay kapwa Pilipino. Sinabi naman ng Embassy of Israel sa isang pahayag na pinadalin nito ang paglalakbay ng ama ni Sergeant Garin sa Israel. Ayon sa Jerusalem Post, napatay si Garin, 23 years old, sa Gaza matapos magpaputok ng rocket sa isang gusali na kung saan nagtatago ang mga IDF soldiers dahil para bumagsak ito sa kanila. Bumagsak sa kanila yung Ulitin natin, ayon sa Jerusalem Post, napatay si Garin, 23 years old, sa Gaza matapos magpaputok ng rocket sa isang gusali na kung saan nagtatago ang mga IDF soldiers na dahilan para bumagsak bumagsak sa kanila. Ayun. Si Garin na kabilang sa 28 Battalion ng 26th 1st Brigade ay tumanggap ng parangal sa Southern Command noong 2021 para sa kanyang natatanging tungkulin bilang isang sundalo sa Gibati Brigade, sinabi ito ng TJP. Samantalang suportado naman ni Senador Win Gatchalian ang hakbang ng Department of Education para sa pagbabalik ng dating school calendar na nagsimula sa Hunyo at magtatapos naman ng Marso o Abril. Nauna na rito pinanawagan ni Gatchalian ang unti-unting pagbabalik sa dating school calendar na magbibigay sa mga mag-aaral at pagkakataong makasama ang kanilang mga pamilya, lalo na't sa panahon ng tag-init o summer kung kailan madalas ginaganap ang mga family outing. Ipinunto rin ni Gatchalian na dahil sa buwan ng Mayo ginaganap ang halalan, maaaring magbigay ng mas mahabang panahon sa mga paghahanda kapag bumalik sa dating school year calendar. Sa isang Pulse Asia survey na sinagawa mula Hunyo, 19 hanggang 23 taon 2023, 80% ng mga Pilipino ang pabor sa pagbabalik ng summer break sa April at Mayo.
Matatandaang naghain si Gatchalian ng proposed Senate Resolution number 672 noong makaraang taon upang suriin ang mga batayan ng school opening. Sa isang pagdinig, binigyan diin ng pag-asa na bagamat hindi kasabay ng kasalukuyang school calendar, ang mga araw na may malakas na ulan at mas kaunting mga classes, maraming mga marami kasing class cancellation kapag malakas ang ulan o may bagyo. Kasabay naman nito ang mga araw na sobrang init. Binigyan diin ng ahensya ng umano ang 0.75% ang average ng temperatura sa Pilipinas. May bago namang modus operandi tututukan ng pulisya. Ito ay ang agaw parcel. Modus ng mga tinatarget ay ang mga delivery rider. Natuklasan ng bagong modus operandi ngayon ng mga delivery rider ang mahaharap sa mga reklamo sa pulisya. Sa isinagawang follow-up operation ay nadakip naman ang 3 miyembro ng grupong kawatan. Kinilala ng QCPD Director Police Brigadier General Redrico Maranan ang mga naarestong kawatan na sina Maisie Cedric Don, 20 years old, Laura Jean Rueda, 30 years old, at Michael De Guzman, 27 years old. Pawang mga residente ng Francisco Street, Barangay Cruz, Naligas, Quezon City habang pinaghahanap ang isa pang suspect na si Harvey Ramos, 24 years old. Sa pahayag ng delivery rider na si Jemar Madamag, 32 years old, nagdi-deliver siya ng parcel sa isang naturang address nang lapitan at itulak ng suspect ang pinagbantaan siyang papatayin. Dito napilitan siyang ibigay ang mga tatlong parcel na nagkakahalaga ng 3,000 bawat isa. Matapos na makuha ang mga parcel, mabilis na tumakas ang suspect gamit ang 2 motorsiklo. Habang nagsasagawa naman ng follow-up operation ng mga barangay officials at pulisya sa naturang nagresulta sa pagkadakip ng 3. O, diba? Maganda kung kayo ang mga nag-iikot, yung mga barangay tanod, ano? Tangi ang 2 motorsiklo lamang ginamit ng mga suspect sa pagtakas ang nabawi. May report na kadalasan ng mga kawatan pa mismo ang nagpapadeliver ng mga parcel sa pamamagitan ng online at kanila nang aabangan ang magdi-deliver nito at itatakda ang araw. Walang mangyayaring bayaran kundi aagawin ang dala nitong parcel at ito ay tatakbo na. Samantala, may 32,000 naman ang delinquent ng mga sasakyan at motorsiklo ang nairehistro na ng may-ari nito sa Land Transportation Office, National Capital Region mula Enero 1 hanggang 23 ng Enero. Sa bilang na sinabing LTO NCR Regional Director Rox Versosa III na may kabuang 11,745 na sasakyan at 20,625 na motorsiklo naman na may mga delinquenting mga account sa pamahalaan ang nairehistro na ngayong nitong Martes, January 23 ngayong taon. Samantalang kinansila ng Land Transportation Office ang pagtanggap ng donasyon na 4 na milyong plastic card na para sa napunan ng driver's license backlog ng ahensya. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na hindi na nila tatanggapin ang donasyon o ang donasyong plastic card mula sa Philippine Society of Medicine for Drivers dahil daraan pa ito sa maraming proseso. Yun, kaya mahirap. Sinabi ni Mendoza na oras na makagawa ng guidelines ang DOTR para dito ay kailangan pa itong ilatag sa donor kung papayag ito sa posibleng kondisyon ng ahensya. Humingi naman si Mendoza ng paumanhin sa lahat ng motorista na magtiis munang konti sa kawalan ng plastic license sa darating na mga buwan.
Napatay naman ang isang radio technologist ng Barilin ng riding in tandem kahapon ng umaga sa Baysa, Quezon City. Dead on the spot ang biktimang si Daniel Cio Romas, 32 years old, ng Agusan del Sur at residente ng Champaca Street, Baysa ng nabanggit na lungsod. Ayon sa ulat, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima ng sabayan at tapatan ng mga suspect. Makalipas ang ilang segundo, binaril ng isa sa mga suspect ang biktima sa bibig na bumagsak sa kalsada at naging sanhi ito ng agarang kamatayan. Yan ang ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Ayan pa rin po ang ating kakalsadahan. Ang ganda, walang traffic. Meron na lang doon sa Mindanao Toll Plaza. Okay, tayo muna ay tumingin sa ating mga ulat panahon. Si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Southern Luzon and Visayas. Dulot po yan ng shear line o ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at mainit na hangin galing Pacific Ocean. Samantalang malakas pa rin umiihip ang northeast monsoon na ramihan sa natitirang bahagi po ng Luzon. Magandang balita dahil wala pa rin tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang weekend. Ngayong araw po dito sa Luzon, pinakang maulan pa rin dito sa may Bicol Region at mga kalapit na lugar, kabilang na po ang Marinduque, Romblon, and Oriental Mindoro. Dulot po yan ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Mag-ingat po sa mga minsan malalakas sa mga pag-ulan at mga thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa silangang parte pa ng Luzon, kabilang ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, asahan po yung mahina hanggang katamtaman ng mga pag-ulan at makulimlim pa rin na panahon. Dulot po yan ng northeast monsoon na ramihan, habang sa Cordillera Administrative Region, cloudy skies with some light rains, dulutin po ng northeast monsoon. Dito naman sa Ilocos Region, rest of Central Luzon, Metro Manila, rest of Calabarzon, and rest of Mimaropa, partly cloudy to cloudy skies pa rin po at makakaranas pa rin ng mga pulo-pulo at mahihinang ulan, dulot pa rin yan ng northeast monsoon. In terms of temperature, medyo mababa pa rin po yung ating aasahang temperatura sa madaling araw. Kung dito sa may Northern Luzon, pinakamababa po yung 20 to 21 degrees Celsius, habang dito sa Tagaytay, nasa 20 to 29 degrees Celsius din ang temperatura. Sa Baguio naman, pinakamalamig between 13 to 22 degrees, habang sa Metro Manila, nasa 22 at medyo mainit sa tanghali hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakang uulanin dulot ng shear line ang Aklan, Capiz, and Northern Samar. So asahan pa rin po as early as this morning ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms na maaaring magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maaari kayong magantabay po sa mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories na ipapalabas ng Pag-asa. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, partly cloudy skies tayo ngayong umaga, pero pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi na yan ay mostly cloudy skies na po dahil dun sa pagbaba ng shear line. Asahan din yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na sa natitirang bahagi po ng Eastern Visayas. Mag-ingat din sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakamagandang panahon dito sa may western section, maaraw most of mornings and tanghali. Then pagsapit po dito sa may eastern side, partly cloudy to cloudy skies. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mas maraming lugar na magkakaroon ng kaulapan dito sa Mindanao, lalo na sa may Caraga region and Davao region na sasamahan lamang po ng mga saglit na pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, between 25 to 31 degrees Celsius yung ating temperature, habang dito naman sa may western side of Mindanao, pinakamainit pa rin, kabilang ng Zamboanga City, Cotabato, and Jensan na hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, dahil sa malakas na ihip ng amihan, meron din tayong matataas na mga pag-alon sa Hilaga at Silangang Baybayin ng ating bansa. Hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusali ang posibleng maranasan dito po sa baybayin ng Ilocos Region at buong Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Northern Quezon kabilang ang Polillo Islands, Calaguas Islands, Rapu-Rapu sa Albay, Northern and Eastern Catanduanes, pababa pa ng Eastern Coast of Sorsogon, Northern and Eastern portion of Northern Samar at Eastern Seaboards
of Eastern Samar. So delikado pong pumalaot dyan, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat at yung ating mga kababayan na nangingisda. And in the coming days po, possible pa rin yung gale warning natin dito pa rin sa may Hilaga at Silang may bayan ng ating bansa, lalo na po dito sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao. By tomorrow, bababa pa po yung shear line dito sa may eastern portion of Visayas and Mindanao. So magkakaroon na muli ng mga pag-ulan dito sa may Caraga and Davao region na siyang binaha po at nagkaroon po ng landslide nitong mga nagdaang araw dahil din sa shear line. Then pagsapit po ng Sabado, bubuti ng bahagya ang panahon. Pero pagsapit ng Linggo, take note po, posibleng may babuo na low pressure area southeast of Mindanao. Base na rin po sa ating TC Threat Forecast at magpapaulan nito dito po sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao simula po sa Linggo hanggang sa katapusan na po ng Enero, kaya patuloy po tayong magmo-monitor. So kung dito sa Luzon, lalakas pa ang amihan. By tomorrow, medyo maulap pa rin po dito sa may eastern sides of Luzon, itong Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora, Quezon, and Bicol Region. Then for the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin. So halos magkakatulad pa rin na weather conditions na sasamahan lamang ng saglit na may hinang ulan. So kung dito sa Metro Manila, pinakamalamig na po yung 22 degrees Celsius. Pagsapit po ng Sabado, pinakamaunti rin po yung tsansa ng ulan. Sa may Baguio City, merong mga mahihinang ulan by tomorrow. Then bubuti ang panahon. Pagsapit ng weekend, sa umaga, mas maaraw ang panahon. Habang dito naman sa may Legazpi City, asahan pa rin yung mga light to moderate rains by tomorrow. Then partly cloudy to cloudy skies naman over the weekend with some localized light rains. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, asahan din makakaranas muli sila ng epekto ng northeast monsoon. Sumaring bumaba ang temperatura over the weekend hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Yung mga pag-ulan natin nakakonsentrate pa rin sa may Eastern Visayas by tomorrow dahil po sa may shear line or yung banggaan ng mainit at malamig na hangin sa Tacloban City. Posible yung mga pag-ulan ganyan sa mga kalapit na lugar, habang sa natitirang bahagi ng Visayas, mayroong mga localized thunderstorms. Then pagsapit ng Sabado at Linggo, may epekto na ng amihan ng malaking bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies with some isolated light rains. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, please take note po, magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dito sa may Caraga region and Davao region by tomorrow. Epekto po yan ng shear line. Mag-ingat sa mga posibleng baha at pagguho ng lupa, at kung lalabas ng bahay ay magdala po ng payong. Habang sa may western section of Mindanao, itong Zamboanga Peninsula, Soxargen and Bangsamoro region is bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ng kalangitan na sinasamahan po ng mga pulupulong pag-uulan. Pagsapit ng Sabado, bubuti ang panahon dito sa may eastern part of Mindanao. Then pagsapit po ng Linggo, tulad ng nabanggit ko kanina, possible po yung kaulapan or low pressure area po dito sa may southeast of Mindanao sa labas ng ating par, at maaaring magpaulan ito over Caraga region, Davao region, and northern Mindanao region hanggang sa mga unang araw po yan ng susunod na linggo, kaya mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang araw ay sisikat 6:25 ng umaga at dudubog 5:51 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Okay, tumanggap muna tayo ng report galing sa labas sa ating katotong July po, Doc. July! Yes, Tita Pe, magandang tanghali, no? At ito nga, yung patuloy na reaksyon ng ating mga kababayan tungkol daw sa, yung dyan sa, yung Chacha. Okay. Na marami pa rin ang pinapipirma ngayon at pinangangako ay ayuda. Ayon naman sa, ngayon, nagkakagulo na nga Kongreso, Senado, mismo ang Pangulo, no? At ang kanyang ate na si Amy Marcos. Lahat sila nagdududa rito sa ganitong pagpapapirma ng charter change. Kaya sabi ni Amy Marcos na kailangan alamin muna natin mga kababayan itong nagaganap na yan para malaman. Kasi anong nangyayari dito, Tita Pe, wala namang consultation to basta papirma lang ng papirma Pero tinanggap naman kasi ng COMELEC. Yun nga, tinanggap. Pero ang problema, hindi, sinabi ni COMELEC chairman na, si Garcia, hindi pa naman niya na-aprobahan yung ganyan. Okay, tinanggap lang yung mga pirma para malaman kung sino yung mga pumirma. At alamin din, kasi maraming mga flying voters, di ba? Alam mo naman.
kung may mga nagpa-flying voters din niya, pinangangakuan daw ng 1,000 hanggang 100 piso. Siyempre, yung mga tao, nangangailangan, ayuda, ganito. At tingnan mo sa Davao Oriental, pinangakuan ng 10,000. Ngayon, 1,000 na lang daw binigay sa mga estudyante. Ibig sabihin, talagang magulo itong ganitong istorya tungkol sa Chacha. Kaya ngayon, nananawagan ng Pangulo, talagang kukonsultahin niya lahat ng mga congressman at senador kung talagang sino ang nasa likod na nasabing ito. Kaya hindi ko alam kung alam ito ng Pangulo kasi minsan napapaikutan ng Pangulo, Tita Pe. Dito sa mga ganitong bagay, ang daming katulad lang sa modernization program, pinausap ni Martin Romualdez yung mga may-ari ng sasakyan, operator, presidente. Naalam nila kung alam ito ng Pangulo. Baka ang Pangulo hindi alam to. Nagiging bulagpit, nagiging inosente ang Pangulo rito. Kasi di siya dumidesisyon na lang yung mga tao niya na hindi niya alam di ba, Tita Pe? Kaya Yes, opo. masakit. At saka parang nagkakagulo ngayon, parang hindi tawag dito, nagkakaroon daw ng political crisis. Tama ba? Pagkakarinig ko kahapon sa balita. Oo, tama. Kasi ang aga naman ng politika na yan, Tita Pe. Ang tagal pa ng eleksyon 2025 pa di ba? Oo, alam mo naman ngayon iniisip ng tao imbis na paayusin daw yung ekonomiya natin ang inaayos yung politika Dapat hindi daw ganun di ba? Oo, kaya yung mga kawawa nating mga kababayan natin umiiyak, di ba? Dahil sa ganyang bagay. Dapat naman kasi, dapat unahin muna nila yung mga kababayan nating naghihirap bago yung ganyan, di ba? Tita Pe, tama ba ako? Tama. Oo, Ang daming nangangailangan ng pera Ang daming trabaho. Ang daming walang Tapos, politika kagad na naman, 2025, alam mo, lahat ng politiko ngayon gumagapang na yung pang-lokal, pang-national, at susunod pa uli, pang-presidente, vice-president. Talagang gapangan blues na talaga. So talagang napakirap. Kaya yung Chacha, para bang maraming intriga na ito'y ginagamit lamang para sa politika, hindi para sa kapakanan ng ating mamamayan. Para sa Kakampi Online, July Pudok naguulat. Okay, ayan. Thank you very much, July Pudok. Medyo traffic na dito sa Mindanao Toll Plaza, Diba? Kanina hindi pa masyado. Okay, at syempre, magpaalala muna tayo sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ay nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water.
Yan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. At tatapos ang ating balitang halian sa dito sa Kakampi Online. Tingnan po nyo yung kakalsadahan. Andiyan pa rin yan hanggang mamaya po, no? Abangan po natin ang ating Chinoy Public Service.